inyong lahat. Muli na namang nagbitiw ng mga napakatapang na mga salita si Jesus laban sa mga eskriba at pariseyo sa ating ebanghelyo. Ano ang kanyang sabi? Para kayong mga libingang pinaputi. Maganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng patay. Masakit po pakinggan. Pero hindi ito sinabi ni Jesus dahil galit lamang siya. Sinabi niya ito dahil mahalaga sa Diyos, mahalaga para sa Kanya ang katotohanan sa ating puso. Napakadaling pagandahin ng panlabas, ika nga. Magandang damit, magandang ngiti, magandang reputasyon, magandang post sa social media, at higit sa lahat, maganda ang iyong ipinapakita. Pero ang tanong ni Jesus ay hindi lamang anong nakikitang maganda ng mga tao sa iyo. Ang mas mahalagang katanungan, ano ang nakikita ng Diyos sa loob mo? Kaya nga kung si Jesus ang siyang tatanungin, oo, maganda ang panlabas, pero higit na mahalaga ang panloob. Una, maaaring malinis ang labas, pero kagaya ng mga libingang puti, punong-puno naman ito ng kaguluhan sa loob. Ito ang panganib ng pagkukunwari. This is the danger when we are not sincere. Maaari tayo magsalita tungkol sa pagpapatawad, ngunit may kinikimkim na galit. Maaari tayo mangaral tungkol sa pagmamahal, ngunit meron namang taong ayaw kausapin. Maaari tayo magdasal ng mahaba, pero mapanakit naman ang ating mga salita. Kaya nga po ano ang paalala ni Jesus? Hindi sapat yung maganda lamang. Hindi sapat yung mukhang banal lamang. Ang tawag sa atin ay maging banal ng makatotohanan. Hindi po perfection ang hinihingi ng Diyos. Ang kanyang hinihingi, simple lang, katapatan. Mas gugustuhin ng Diyos ang makasalanang marunong umamin ng kanyang kahinaan kumpara sa taong nagkukunwari ng kanyang pagkukulang. Pangalawa, bago natin linisin ang dumi ng iba, tignan ang sariling dumi natin. Napakadali po kasing makita ang dumi sa buhay ng ibang tao. Pero baka habang abala tayong tumitingin sa dumi ng iba, nakakalimutan naman natin tignan ang sariling dumi ng ating puso. Kaya nga po may isang magandang paalala. Kapag itinuro mo ang isang daliri sa ibang tao, may 4 na daliring nakaturo pabalik sa iyo. Kaya bago nating sabihin o tanungin, bakit ganyan yan? Baka mas mabuting itanong natin, Panginoon, anong kailangan kong baguhin sa aking sarili? At panghuli, hayaan nating linisin ni Jesus ang ating kalooban. Lahat tayo ay may loob na hindi nakikita ng ibang tao. May mga sugat, may mga sakit, may mga inggit, may sama ng loob, may pride, may kasalanang paulit-ulit. May mga bagay na nahihiya tayong ipakita sa iba. Ngunit ang magandang balita, nahihiya man natin ito ipakita sa iba, si Jesus, kitang-kita ang mga ito. Alam niya ang taglay nating kahinaan. Kaya ano ang dapat nating gawin? Walang dahilan upang magkubli sa Diyos. Lumapit tayo sa Kanya upang tayo Kanyang pagalingin. Kaya ang panalangin natin ngayon ay hindi, Panginoon, gawin mo akong mukhang mabuti. Kundi ang panalangin natin, Panginoon, gawin mo akong tunay na mabuti. Linisin mo ang aking karumihan sa labas at sa loob ng aking buhay. Nang sa gayon, ang daan patungo sa kabanalan ay pamumuhay ng may katotohanan. Amen.